Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat at nagbabalik na naman ang inyong Lolo Ben, ang inyong kaibigan at kapatid na nagbibigay sa inyo ng vlog or balita araw-araw. Mula ngayon, January 11 ng gabi dito sa lugar ko at nakabalik na ako dito. Pagkatapos ng 10 araw nagbakasyon ako sa aming lugar sa Ilocos Norte at 5 araw akong tumira doon sa beach house ko doon sa banda ng Pasukin, Ilocos Norte. Meron kasi akong ari-arian doon na nabili nung ako ay tinyente at ito po yung unang 6 na buwan na sweldo ko nung ako'y bagong tinyente ng Philippine Army. At ibinigay ko yung cheque ko sa nanay ko at kaagad binili niya ng isang property doon sa malapit sa China Sea, South China Sea, sa may Pasukin. Dahil nung panahon po na yon, nag-i-start po mag-develop yung mga mahihilig po sa beach resort. At siyempre, about 12 years ago, eh, inayos po namin yon at nung ako ay active na battalion commander sa Ilocos, ginawan ko po ng bakod yung the whole property at lately, inextend ko pa yung harap for another 100 meters, square meters. I mean, 500 square meters. At inaprubahan naman ng DNNR yung request namin at syempre lalaki yung babayaran natin na amilyar dahil po sa extension. Alam niyo yung 5 araw na nag-stay ako doon, nagtanim ako ng maraming niyog. Kasi dito sa lugar ko, dito sa bundok ng Bataan, marami akong mga malalaking niyog at yung mga bunga ay bumabagsak na lang at natutuyo at after so many days, tubo-tubo po yung yung niyog. At ito ay nakalikom ako ng mga halos 50 na seedlings ng niyog at dinala ko doon. Nakapagtanim ako ng palagay ko umabot ng 35 na niyog doon sa beach property ko. So, ma-imagine nyo na lang kung gaano kalaki yung beach property. At syempre, meron akong kapitbahay doon na nakatira doon at siya ang tanim ko, kasama din ako. At sa first day, nakatanim kami kaagad ng mga 35 plants dahil madali lang naman ang magtanim ng niyog. At hindi mo naman kinakailangan ng scientific na pagtatanim dyan. At araw-araw dinidiligan ko ito sa umaga at saka sa hapon. So, yun po ang ginawa ko. Nagdilig ako ng mga tanim ko ng mga niyog. At syempre, wala tayong internet. Although paminsan-minsan meron tayong cellular data, pero hindi ako gumagawa ng post, hindi ako nagpo-post ng video dahil mahirap yung transmission ng internet doon sa probinsya. At sa ganito mga video, abutin ka ng 2 araw para may transmit po yung video na yan. Pagkatapos ng 5 araw na nandun ako sa beach house ko, kasama ko yung kapatid kong babae at siya yung kasama kong nag-aayos doon, naglilinis at nagluluto. Dahil itong kapatid ko na ito, magaling magluto eh. Mula pa nung kami mga bata, siya ay nagluluto na at siya po ay retired na accountant at kasama siya sa commission and audit at siya ay nag-retire at doon siya nakatira sa aking beach property. So sa madalit salita, siya po ang nagiging caretaker doon at siya po ay active sa simbahan.
At pagkatapos ng 5 araw na nakatira ako doon, lumipat naman ako sa bahay ko sa may siyudad ng Lawag. Dahil meron din akong bahay doon at yung bahay na yun, malakas-lakas yung internet at saka may Netflix at doon na ako nag-stay. At kasama ko naman yung bunso naming kapatid na babae at yung asawa at siyempre yung kapatid ko na caretaker doon sa Pasukin. So sila po ang kasama ko sa Lawag. At nag-enjoy naman kami, nanood ng Netflix, naglaro ng Lucky Nine, piso-piso lang ang posta. Kaya hindi naman malaki yan yung posta. Basta recreational lang habang gumagawa ng Lucky Nine, nagkwekwentuhan. Pagkatapos ng Lucky Nine, magpahinga sa Netflix, nanonood ng TV. Pagkatapos, kakain na naman. At halos hindi naman kami lumabas sa bahay dahil Pasko nga. Christmas Eve, dumating yung mga pamangking ko at nagkaroon kami ng kaunting salo-salo. At pagkatapos ng Christmas, umuwi na ako dito sa Bataan, pero hindi rin ako nag-open ng aking mga internet at aking mga Netflix at talagang nagpahinga ako. At alam nyo ba, yung 10 araw na nagbakasyon ako, ay nag-gain ako ng halos 4 hanggang 5 kilo sa aking timbang. At bumigat ako at medyo lumaki yung tiyan ko dahil wala na akong ginawa kundi kumain ng bagnet, longganisa, at saka empanada. At saka yung masarap na Mickey doon sa Batak. Kasi merong yung asawa ng kapatid ko taga Batak. At alam nyo naman yung Batak ay mahilig magluto yung mga tao doon ng Mickey at saka empanada. At nagkaroon kami ng lunch doon. Nag-ihaw sila ng hito, tilapia, at nagkatay ng kambing. At ito ngayon ang nangyari. Sabi ko kasi sa kapatid ko, dahil yung kapatid ko na kasama ko sa beach, marunong magbadyong. Ako, wala akong alam sa badyong. Yung pala, pag meron siyang bisita doon sa beach resort, naglalaro sila ng mahjong. Kaya sabi ko doon sa kapatid ko, turuan mo nga ako maglaro ng mahjong kasi palagay ko, yan na lang ang hindi ko alam na sugal. At yung pagsasabong. So, ang nangyari, habang nandoon kami sa Batak, hindi ko alam, yung mga pamangkin pala doon sa bayaw ko, connected sila sa Commission and Audit at marunong silang maglaro ng mahjong. Kaya nagkaroon kami ng tutorial sa paglalaro ng mahjong. At nagkaroon kami ng 3 laro at in-explain nila yung basics ng mahjong. Alam naman ninyo, sa probinsya, yung mga may kaya sa buhay, yun po ang ginagawa nilang pastime. At pag dumadaan ka sa mga malalaking bahay, maingay yung pagpabalasan nila ng mga tiles ng mahjong. Doon mo malalaman na talaga ito ay laro ng mga mayayaman. Palagay ko, magkukomento kayo dyan kasi doon sa amin sa Ilocos, ang laro talaga ng mga mayayaman doon ay mahjong. At syempre, natuto naman ako ng kaunti at ito na nga, pinaplano kong bumili ng mahjong set. At saka yung table, mahal din pala yun. So, pero ngayon, naglalaro ako ng Lucky Nine. Kasi yung Lucky Nine, mabilis na laro yan. Mag-a-add ka lang ng mga 1 up to 10. O, kung 9 yung numero mo, panalo ka. At isa lang, minsan ka lang mag-hit. So, ganun po yung ginawa namin. At syempre, nanood po ako ng mga Netflix na movies habang nandun ako. So, slow driving lang ako. Pagpunta ko doon, nakuha ko naman ng mga 8 oras na biyahe. Easy lang, hindi naman ako mabilis. At yung pabalik, medyo natagalan dahil marami akong binili na
pagkain sa daan at siyempre kaunting picture-picture dyan. Pero maganda na po ang daan papunta ng Ilocos. At kung ikumpira mo yung daan na papuntang Bicol, ay naku po, malayo po. Kaya kung gusto nyo, mamasyal, magpahinga, at mag-relax, at tignan ninyo yung mga tourist spots, at kumain ng masarap, pumunta po kayo sa Ilocos hanggang sa Pagudpod at marami kayong makikita magagandang lugar doon. So yun lang po ang balita ko ngayong araw na ito at isusunod ko mga ibang balita sa susunod na mga videos ko dito sa YouTube channel na ito. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!